Alamin naman natin ang sitwasyon sa Quezon Province kung saan 2 distrito ang nasa state of calamity dahil sa tindi ng pinsala ng bagyong Aghon. Live mula sa Mauban sa Quezon, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kamusta na ang mga residente dyan ngayon? Nako Ruth, kakaba-kaba muli ang mga residente dito sa Mauban, Quezon dahil sa malakas na ulang bumuhos ngayong araw sa malaking bahagi nga ng lugar. Mas ikinababahala nila rito ay yung sumadsad na barge sa may Mauban Port na posibleng tangayin malapit sa mga kabahayan kapag nagtuloy-tuloy pa ang mga pag-ulan. Nakatagilid o patagilid na sumadsad sa mismong port ang isang malaking barge matapos anurin sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Aghon. Wala nang 1 kilometro ang layo nito mula sa mga barong-barong o bahay ng barangay Daungan na malapit sa Pampang. Sabi ng barangay, wala raw makina yung barge kaya kinakailangang hatakin pabalik sa gitna ng dagat. Ito kasi yung kinatatakot ng mga residente, oras na abutin ng barge ang mga bangka at bahay sa lugar. Kaninang umaga, nahatak naman papalapit o papunta sa gitna ng dagat itong naturang barge. Pero mahigit 1 araw matapos manalasa ang bagyong Aghon, muli na namang binayo ng malakas na hangin at matinding ulan ng malaking bahagi ng Mauban sa Quezon. Sumubay pa yung high tide kaya mabilis na namang tumaas ang tubig sa dagat. Pansamantala munang inihinto ang mga biyahe ng bangka sa lugar. Pero sa kabila ng malakas na ulan, abay hindi ito inalintaan na ng ilang kabataang naligo pa rin sa dagat. Sa ngayon, aabot na sa 41 mangingisda nag-report sa lokal na pamahalaan ng Mauban na nasira ang kanilang mga bangka dahil sa bagyo. Nagkakahalaga ng 1.3 million pesos ang paunang assessment sa mga naturang pinsala. Isa pa naman ang pangingisda sa pangunahing kabuhayan dito sa bayan. Ruth, ngayong araw, nagtungo rin dito sa lugar si DSWD Secretary Rex Gatchalian at 1st District Congressman ng Quezon Province na si Mark Enverga para nga mamahagi ng mga food packs at iba pang mga relief assistance, maging yung assistance to individuals in crisis situation o AICS. Ito yung nakikita nyo sa aking likuran na isa-isang pinamamahagi nga, hindi lamang sa mga residenteng naapektuhan ng bagyong Aghon dito sa bayan ng Mauban, kundi pinapunta na rin dito yung mga nasa mga apektadong residente mula naman sa bayan ng Sampaloc. Balik sa iyo, Ruth. Mon, yan nga yung itatanong ko sa iyo kasi napansin ko parang napakarami ng mga evacuees na nandyan sa lugar na yan. May binanggit ka na in the past reports na may mga nasira kasing bahay no? So, mas dadagdagan ba yung mga evacuees at yung damage? Ngayong nag-a-assess na sila after ng bagyo? Oo, Ruth, actually, ngayon na mas nakakapag-report na yung mga lokal na pamahalaan, actually yung mga residente rather, patungo sa lokal na pamahalaan, mas nalalaman na nga yung bilang at mas tumataas pa ito dahil nga sa mga nakitang sira sa kanilang mga bahay, hindi lang bahay kundi pati mga bangka, Ruth, kasi talagang matapos nga yung pananalasa ng bagyong Aghon, talagang doon talagang nakita na ang daming mga nasirang bangka na itinali lang sana pala ng mga mangingisda sa may inaakala nilang ligtas na lugar pero hindi naman ito kumbaga naging safe dahil nga sa laki ng alon at lakas ng hangin at ulan na dala nitong bagyo. So ngayon patuloy pa rin yung assessment sa mga damages kaya naman hindi pa makapagbigay ng exact figures pero in terms of kung dumami ba, yes, mas dumami at ito nga nakikita sa likuran ko, ito yung mga ilan din sa mga pamilyang nakasama na sa mga bilang na mga mabibigyan ng mga food assistance and relief packs mula naman sa pamahalaan. Ruth. Maraming salamat, Mon Gualvez. Ingat kayo dyan. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.